Guys, baklas ko na siya. Ito yung mga parts niya. Guys, meron tong napakakapal na washer dito ah. Yan. Makapal yung washer na yan. Dito yan. Bago mag backplate natin. Hello guys, nagbabalik na naman tayo. Medyo matagal tayo hindi nakapag-upload. 2 weeks din. Ngayon, magpapalit tayo ng dito sa ating MIUI. Ayan. Pakita ko muna yung MIUI. Ayan. Andito pa rin tayo sa shop. Guys, sa mga gusto mag DIY, tuturo ko sa inyo kung paano magpalit nito. Ayan. Fly ball to kung tawagin nyo guys, or bola. Ayan. Tuturo ko sa inyo kung ano yung mga dapat yung baklasin, kung anong tools din kailangan nyo. Tapos para pagbalik nyo wala kayong masira or tamang-tama yung pagkalas at baklas kabit ninyo. Yan, tuturo ko sa inyo kung ano mga tornilyo yon guys. Tapos papaliwanag nyo natin yung gamit itong bola natin. Yan, papaliwanag natin yan kung para saan ba to. Kasi may mga bigat din yan guys. Makala nyo mga bola pare-pares lang sa bawat motor. Magkakaiba din yun. Lalo na yung mga bigat, magkakaiba din yan. May mga purpose yun. Bakit? May magaan, may mabigat, may malaki, may maliit. Yan. Ito yung ating panggilid dyan. Tuturo ko sa kung ano yung mga babaklasin dyan. Yan guys, sa babaklasin mo natin, itong apat natin mm yan. Cover lang ng ano yan natin. Meron kasi itong foam sa loob na nagsasala din ng mga dumi bago pumasok sa CVT natin. Yan. 10mm lang yan, apat. Ito lang yung pinakamahaba. Itong nasa start na to, sa taas na to. Tapos yung tatlo, may ikli na yan guys. Yan. Hindi kayo magkakamali dun. Yan. Pag baklas natin to, meron tayong maraming 8mm dito. Bibilangin natin kung ilang 8mm yun guys ha. Para maging accurate kayo na pag nabaklas nyo na, bibilangin nyo yung tornilyo. Yun yung nabaklas nyo. Kasi pag may kulang doon, ibig sabihin may kulang yung sa motor ninyo or may hindi pa kayo nabaklas na 8mm na tornilyo. Yun yung sa pinaka crankcase natin yan. Sige na, simulan na natin guys ha. Ayan guys nabaklas ko na yung tornilyo. Ayan. Sa loob pala ng cover na to guys yan, meron pa yung isang tornilyo na 8mm. Singhaba lang din siya lahat ng mga nandito na tornilyo. Yan. Tapos yung cover naman nito guys, sa may left side, sa kaliwa itong pinakamahaba. Yan. Mahaba yan kumpara dito sa ating mga normal bolt yan. Tapos yung sa may right side naman niya, maikli lang yan. Yan. Dito yan sa cover yan guys Pagkabit niya, nakaganyan. Yan, pababa. Yan, 10 lahat ng tornilyo niya, kasama na yung dalawa dito. Tapos yung isa sa loob yan. 10 lahat yun guys, kailangan 10 din yung makukuha nyo pagka kompleto yung mga tornilyo. Pagka hindi 10, malamang kulang yan or may hindi pa kayo nabaklas sa panggilid nyo. Pagkatapos yan guys, para tagal siya, ibabaan nyo lang yung kick. Yan, nahuhugot na yan. Paghugot, yan, may access na tayo sa CVT natin yan ha. Itong gasket, huwag nyo kakalimutan yan guys Importante yung gasket na yan para hindi mapasukan ng tubig or dumi yung ating CVT. Pag magbabaklas tayo guys, dito lang tayo sa part na to. Yan, sa may pulley side. Yung belt natin yan, medyo nakaano siya. Kailangan lang natin pigayin ito. Yan. Pipigay ko lang siya ng dalawang kamay guys Yan guys, ang kailangan natin tools dito is 17mm. Huwag niyong babaklasin ng mainit guys kasi madalas nalo-lost thread to.
Yan, madalas na lost thread yan sa mga Mio, Aerox, NMAX. Yan, pag malamig, tsaka natin baklasin to, yung mga walang impact guys, pwede kayo gumamit ng white tool. Ngayon, i-impactin ko na lang siya para mabilis. Guys, sa baklas ko na siya. Ito yung mga parts niya. Guys, meron tong napakakapal na washer dito ah. Yan. Makapal yung washer na yan. Dito yan. Bago mag backplate natin. Ito naman yung ating backplate. Yan. Tapos mga slider yan. Tingnan nyo rin yan kung maluwag na yung mga slider na yan. Tapos ito na yung ating flyball. Yan, oh. May mga kanto na yun. Oh. May mga kanto na yung mga flyball natin guys. Tapos meron siyang napakanipis na washer yan. Ito yung bago yung ating dry paste yan. Bago mag dry paste, manipis lang yung sa MIUI 125. Sa Soul Eye medyo makapal yun. Yan, Soul Eye 125 yan. Ngayon, lilinisin ko muna to yan. Pwede rin kayo magsabay ng CVT cleaning guys. Pag yan, tulad sa akin madumi, pupunasan ko na lang to muna. Pwede kayo gumamit ng gas, CVT cleaner, degreaser guys. Basta yung mga sa tingin nyo kakalawangin na part, lagyan nyo ng grasa or pahitan nyo ng langis para hindi siya kakalawangin. Yan, pupunasan ko lang to tapos sasalpak na natin to. Yung 12 gram na flyball. Ito yung bola natin guys yan. Pag straight naman yung ikakabit nyo, hindi na kayo kailangan pwesto kung saan nyo gusto ay kung saan yung tamang pwesto pagka straight naman yung ikakabit nyo. Straight 10, straight 11, straight 12, yun, 12 na peraso. Ay, 12 gram, 6 na peraso. Kasi pwede kayo magkombinasyon ng 12, 10, tig 3 peraso. Yan. Yun, may position yun kung saan nyo pwede ilagay. Pero itong mga straight gram na ikinabit natin, kaya saan nyo siya pwede ilagay. Ito nga pala guys yung paliwanag na sabihin ko. Pag, yan, ito lang naman, simple lang. Pag mababa yung gram o magaan yung bola, yan, puro arangkada yun guys. Medyo bababa yung max RPM na kayang gawin ng motor natin. Pagka mabigat naman tayong bola, ang stock kasi ng MIUI is 12 gram. Yan, pwede kayo magtaas pa niyan kasi Aerox NMAX yan. Mas mataas na RPM yung kaya niyang gawin, pero umihina yung arangkada, dumudulo naman. Ganun lang ang maiksing explanation dito sa ating mga flyball. Kasi marami namang gumawa niyan sa YouTube dito. Marami nang mas maganda magpaliwanag doon. Panoorin nyo lang, pero yung simpleng paliwanag ko, magaan na bola, arangkada, mabigat na bola, dulo. Ayan guys yan. Ngayon isasalpak ko na to. Tapos testing natin yung kanyang performance yan. Ito yung mga bolang extra. Ito yung nakuha natin yan. Kanto na yan guys yan. Yan. Yung mga kanto na yan. Papalitan natin yan. Ito, tabi na natin yan. Wala na yan. Dito na tayo bago. Sa 12 gram. Ikakabit ko na to guys. Tapos ititesting ko na lang to off cam siguro. Yan. Ganun lang kadali palit ng bola. Yan. Yung dito nga pala guys, kailangan pag wala kay impact, higpitan nyo ng sakto. Tapos check nyo maigi kung okay pa ba yung thread nyo. Yan. Dapat ganyan kalinis yung thread. Pati ito yung mga spline natin yan. Kasi dyan pupasok yung dry paste natin yan. Nakakalbo din yan guys kasi sa katagalan. Kaya obserbahan nyo yan. Yan, sasalpak ko na to ngayon guys. Tandaan nyo lang ulit na yung mga binaklas natin, ganda natin siya ikakabit. Yung pinakalas natin ikakabit yung 4 na 10mm bolt sa may cover natin. So ayan, cover natin na yan. Tapos yung 10 8mm na tornilyo, 8 magkakaparehas na size, tapos isang maliit, tapos isang mas mahaba doon sa same size na 8 natin. Tapos ito ano natin, importante ito.
Yung gasket natin na yan, may dalawang double pin yan. Isa dito sa baba at isa dito sa taas. Yan, dalawang yung double pin yan para maging guide natin pag ilalagay natin siya. Tapos yung mga grasa, kung magkikilining kayo, pwede kayong maggrasa onting-unti dito sa loob ng torque drive grasa. Yan. Yun yung mga kailangan nyo lang tandaan. Yan, sasalpa ko na to. Tapos maraming salamat sa mga subscribe yan guys.